Ang grupo ng tao sa buong mundo, simula po noong Old Testament, mga kapatid, ay tatlo. Meron po tayong Jews, Gentiles, and the Church of God. Itong tatlo pong ito ay tatlong grupo ng tao. At ito po yung tao lahat ha, hindi ho, yung Church of God, hindi ho relihiyon yan ha. Yung Jews ay mga tao, yung Gentiles ay lahi din ng tao, at ang Church of God ay panibagong lahi din ng tao, at ito po ay nag-exist. Nag-exist after the resurrection of the Lord Jesus Christ, at ito po ay bunga ng death, burial, and resurrection. Okay? At ito pong Church of God ay may pagkakapantay na posisyon. Okay? Hindi na po sila nakikitang, kung sila po ay hintil, hindi po sila na-identify as Gentile. Kung sila ay Hudyo, hindi rin po sila na-identify na Hudyo. Okay? Nasa equal footing po sila. At ang tawag sa kanila ay Church of God. Bunga po yan ng ginawa ng Panginoong Hesukristo. Okay? Now, look at this. Ang verse na kung saan ay makikita ay sa 1 Corinthians 10:32. Give none offense neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the Church of God. So, yung kulay blue, mga kapatid, ay nagre-represent sa mga Hudyo. At alam natin sa pamamagitan ni Abraham, mga kapatid, ng patriarchs, okay, ni Moses, ng mga prophets, ayan, nag-exist po ang mga Hudyo. Pero right after po, mga kapatid, ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, nagkaroon po ng tinatawag na diminishing, na antala po, mga kapatid, ang tuloy-tuloy dapat na programa ng Diyos para sa kanila. At nakita po natin na sa pamamagitan ni Apostol Pablo ay ipinakita po sa atin na merong panibagong entity, mga kapatid, na sumibol after ng resurrection ng ating Panginoong Jesucristo, which is hindi po ito na-revealed sa Old Testament. Okay? Tandaan po natin, may tinatawag na progressive revelation. Hindi po lahat binagsak ng Diyos ang katotohanan sa lumang tipan. Marami pong mga bagong doctrine or truth, mga kapatid, na nasa New Testament na hindi po nailagay sa Old Testament. Okay? So dalawang uri na ng tao yan, mga kapatid, Gentiles and Jews. Before the cross, dalawa lamang po uri ng tao sa buong mundo. Hudyo lamang at saka hintil. Pero after po, mga kapatid, na si Jesus Christ ay namatay, nilibing at muling nabuhay, ay mayroon pong nadagdag na entity, wala pong iba kundi ang body of Christ o yung tinatawag na Church of God. Now, sa Bible po ay mayroon pong maliwanag na tatlong place din. At walang iba, mga kapatid, kundi yung New Heaven, New Earth, and New Jerusalem. Makikita yan sa Revelations 21:1 and 2. And I saw a great new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven. So, maliwanag po yan. Nasa eternity future, may tatlo pong places na titirhan ng tao. Gusto ko maunawaan nating lahat. Yang tatlong lugar na yan ay may nakatira. Kaya yung nagtanong sa akin kung lahat ba'y pupunta ng langit, hindi. Hindi po. Bagamat ligtas po sila, hindi sila pupunta sa impyerno o sa lake of fire, pero hindi lahat ay magsasama-sama sa langit. Bakit to? Kasi mayroon po sila talagang respective places na pupuntahan, na ang Diyos mismo po ang nag-assign nun sa kanila. Okay? Sa New Heaven, makikita po natin, mga kapatid, mamaya ibibigay ko po ang mga verses dyan, ang detalye, mga kapatid, na ang body of Christ o yung church ay nasa New Heaven. Okay? Ang mga ligtas na hintil, mga kapatid, ang mga ligtas na hintil before the cross and after the rapture, mga ligtas po ito ha, pupunta sila sa New Earth. Gentile po yun, mga Gentile. Okay? Pero, yung mga Hudyo, mga kapatid, yung mga Hudyo na naligtas before the cross and after the rapture, ay pupunta, mga kapatid, sa New Jerusalem. At itong New Jerusalem, galing yan sa langit, bababa po yan,
at maitatayo yan sa ibabaw po ng new earth, mga kapatid. Okay? Bababa po yan sa ibabaw ng new earth. Kaya, sumatotal, ay masasabi din natin na nasa lupa din po ang New Jerusalem. Ito yung sinasabi, mga kapatid, na prayer ng 12 disciples, Thy kingdom come, Thy will be done on earth, in earth as it is in heaven. So, dalawa pong application ng verse na yon. Millennial kingdom and at the same time, New Jerusalem, mga kapatid.